hindi pa man sumisikat ang araw. Banye-banyerang isda at laman-dagat na ang ibinabagsak sa Navotas Fish Port. Binubulungan dito yung mga presyo yun. Sa kasunod-sunod na magbubulungan ng mga tindero at mamimili. Hindi natin pwedeng pakialaman yung presyo yan kasi binubulungan dito. Ayun, yung isa rin, bubulong din yung isa. Sa ganitong paraang kasi sila nagkakasundo sa presyuhan ng mga laman-dagat. Mga ka-wonder, nandito po tayo sa Philippine Fisheries Development Authority, dito po sa Navotas Fishport Complex. Alam niyo po, dito po bagsakan ng mga isda na nanggagaling pa sa iba-ibang probinsya. Hindi mo na mapagkakaitan yung sarili mo kung may mga paborito kang isda. Ika nga bumabaha ng mga laman dagat dito sa napakababang presyo. Dahil bultuhan ng bentahan, mas mura raw dito kumpara sa palengke. At sa pagtatapos ng araw, lahat ng isda o laman dagat na ibinagsak dito, nasimot at walang nasayang. Pero iba raw ang eksena sa isang dalampasigan sa Bulan, Sorsogon, na ginawa rin bagsakan ng mga huling tamban o lawlaw. Pero ang tone-toneladang isda, hindi ibinagsak doon para ibenta o ipamigay, kundi para itapon na lang. Ang sangkatutak na lawlaw kasing ito, mga bilasan na raw at di na mapakikinabangan. Ang tamban o lawlaw ay isang maliit at kulay pilak na isda. Kabilang sa herring family at may malambot na tinik. Kaya madalas na ginagawang sardinas. Kwento ng mangingisdang si Jose. Panahon raw kasi ng lawlaw ngayon kaya laksa-laksa ang tamban sa karagatan. Ang nahuli po namin na tamban nung mahal na araw, 70 na tab. Hindi naman namin makontrol ang isda na sabihan namin na huwag kang magpahuli. Kusa lang lumalapit sa lambat kaya dumadami ang huli namin. Pero ang ending, nasayang lang ang mga lawlaw at halos wala rin silang naiuwing kita sa pamilya. Kami walang na ibenta kasi nag-oversupply. Naibigay na namin yung ibang isda sa ibang tao. Yung iba pong tamban, naitapo na lang po sa Dalagang Pasigang kasi wala pong bintahan. Abundant po talaga ang isda ng time na yon dahil nga galing sa Holy Week, nagkasabay-sabay sila naglaot yung mga fishermen. Kaya medyo nagdumami talaga ang huli nila. Ayon sa Bureau of Fisheries ng Bulan, gumagawa raw sila ng mga paraan para matugunan at maiwasan ng ganitong problema. Mayroon po tayo ng 60-tonner na ice plant na ginagawa ngayon na baka po next month mag-operate na. Abundant yung ice, pwedeng yellowan yung isda para hindi masira. Then meron din po ng expansion yung fish port para lumaki yung unloading area namin. Dahil maraming huli ng tamban ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon at mag-aral ng paggawa ng sardinas. Lalagay na natin dito ang ating hiniwang tamban. Lagyan nyo na agad ng asin. Bawang. Yan. Eto mga to pwedeng wala, pero mas magandang meron. Medyo mahal lang ang olives para masarap, di ba? Okay. Peppercorn. Ayan. Carrots. Lagyan na natin ng pickles para makumpleto mo yung ingredients ika nga o yung sangkap sa paggawa ng sardinas. Tapos syempre itong dahon ng laurel. Ay, sili. Ang sili, okay lang yan. Damihan mo, ilagay mo na lahat yan. Pero kayong budget pang olive oil, better. Kung wala naman, ordinary oil, pwede na rin. Wow! Ito, paborito kong ginagawa talaga ito eh. Tubig. Pakukuluan na natin. Sarap dito, may kanin. Sarap. Panalo. So pagka ganito na ikaw mismo yung nagluto, sariwan-sariwa, ay, ang sarap! Sarap. Mas masarap daw pag may kanin. Masarap po. Maninamnam. Sarap. Ang pagsasardinas or pagbuburo or pagpa-ferment ng tamban
ay isang magandang paraan para po ma-preserve ang ating isda. Ilalagay kasi tayo ng asukal, asin, at ng suka. Yung tatlong yon ay napapatunayan na nagpapahaba po ng buhay ng pagkain dahil nagpa-prevent po sila ng pagdami ng ating mga mikrobyo. Ang mga isda sa karagatan, binuhay ng kalikasan para maggamit naman natin upang mabuhay. Kaya sana, ang mga biyayang ito gamitin ng wasto at huwag na huwag sayangin. Nakakakilig ang sarap.